Umayos mga pinagsasabi mo sa anak kong si Beyonce. Baka kasuhan ka sa pinagsasabi mo. Umayos ka. Umayos ka lang. O bakit? Kakasa ka? Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay po ng ating kuro-kuro, komento, opinion at reaction po. Tungkol nga po dito sa pinag-uusapan na pag-akyat o pagbisita po ni Tatay Biran, ang ama po ni Baby Beyonce sa naging live po ni Lolo Pedring, yung so ano kaya ang indikasyon? Ano po ang ibig sabihin ng pagpunta po dito ni Tatay Biran sa naging live po ni Lolo Pedring? Okay, so yan po yung ating paksa ngayong araw na ito, pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bahal Santos Matubang, at ang kilikin po natin, Ate Ed the Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, at syempre, kung bagong dating lang po kayo sa munting channel na ito mga Kalingap, ay sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may galaw shout out sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partner, sa pamumuno po yan ng ating Presidente, Javier De Leon, aka Birador. Okay, so mga Kalingap, pag-usapan po nga natin itong matapang na tao dito sa social media. Matapang o nagtatapang-tapangan lamang po mga Kalingap, So panoorin po muna natin ang isang maikling video clip na ating pong kinuha po sa kanyang live. Kung iyan po yung portion mga Kalingap. Yun yung portion kung saan po ay binasa po niya yung naging komento po ni Tatay Biran, ang ama po ni Baby Beyonce. So panoorin po natin mga Kalingap. Uy! Teka, meron na nito. Si Venerando Batalero. Uy! Ayos Oy, Venerando Batalero. Tunay ka ba? Umayos mga pinagsasabi mo sa anak kong si Beyonce. Baka kasuhan ka sa pinagsasabi mo. Umayos ka. Umayos ka lang. O bakit? Kakasa ka? Punta mo rito. Ano, Venerando? Si Pati. O bakit? Kakasa ka? Kakasuhan mo ako? Umpisa mo na. Ano? Anak ka ng tatay mo Umayos. Pikong kayo, no? Sinagot sa'yo? O, tingnan lang natin. Sige. O, si Pati kumakasaw. Sabi ni Venerando. Lalaban o kakasaw. Sabi ni Venerando Batalero. Umayos ka sa mga pinagsasabi mo sa anak kong si Beyonce. Baka makasuhan ka sa pinagsasabi mo. Umayos ka lang. Bakit? Kakasa kayo? Subukan nyo. Kayo ng tatay nyo, puro kayo panakot. Sige, umpisa mo. Kala. Ano, sino gusto sa'yo? Sponsor? Pati, kumusta raw yung panabong natin, boss? Ay, yayabang nyo? Mga pikon pala kayo? Ano, Venerando? Pisahan mo. Baka hindi mo kaya. Baka hindi mo kayanin. Kung si Bal Santos, tataranta sa akin, ikaw pa. Sabi ni Budol ang Kalingap, marunong pala magsulat ang tatay ni Beyonce. Nako, ewan ko sa inyo. Bakit? Anong binubuli? Bakit sino ba nang bubuli dyan? Ang Kalingap ang bumubuli dyan Binabastos na yung anak mo, pinagtatanggol pa yung Kalingap. Anak ka ng tatay mo, subukan mo ko. Ano, galit ka? Lalo kitang aasarin. Ano, Padi? Bundat ka na, no? Bundat ka na ba? Ano?
Malakas sa toma, ano? Ano? Malakas sa pulutan. Kala mo, babanta-banta ka pa. O, titingnan natin. Subukan mo. Sino sponsor mo? Sino gagawa sa'yo? Kawawaan mo sponsor mo. Hindi ako kakasuhan, ha? Sino ba nang bubuli sa inyo? Eh, yung kalinga pa nang bubuli sa anak mo. Biruin mo, ikinasal na yung anak mo, ipakakasal na, hindi mo nga alam na magsyota pa na. Tapos bablog-vlog kayo na may galis. Ipapublic nyo pa. TikTok kayo. Lalabas-labas kayo social media. Pag nakomentuhan kayo, sa maloob nyo. Abay, doon kayo sa Pluto. Laki ng tatay nyo. Ikaw, Benerando, huwag mo akong babantaan, ha? Pareho tayong lalaki, ha? Hindi po ako nananakot kasi wala naman dapat ikatakot sa'yo. Di bali kami ang sabihan mong masasama. Wag lang anak ko. Eh, yung pala naman anak ka ng tatay mo. Ay, masabihan ka ng masama. Eh, bakit yung anak mo kinakalakal mo? Ipinangahanap buhay na ng kalingap yung anak mo, hindi ka kumikilos. Ungas. Kita may ginagawa sa anak mo, pinapasan-pasan, bakit magsyota yan? Minor yung anak mo. Pinapasan-pasan ng lalaki, payag ka? Anak ka ng tatay mo, hahamunin pa ako, So yan mga kalingap, ang naging komento po ni Tatay Biran sa naturang live po ni Lolo Pedring o ni Tatay Pedring o si Kuya Pedring o si simpleng Pedring lamang po. Okay? So alam ko, sabi ko nga doon sa nakaraan po natin mga content ay pareho naman po kaming tiguang kaya pwede ko siyang tawagin ni Pedring. Pero sa mga viewers po natin, pwede nilang tawagin po si Pedring as Lolo, Kuya, Tatay at iba pa mga kalingap. Okay? Sa naging komento po ni Tatay Biran at ito po yung isang katanungan po ng marami, katanungan po ng maraming taga subaybay, lalo na po itong mga viewers po o supporters po ng Kalingap kung legit ba, legit ba itong Tatay Biran na nagpakita po sa live po ni Pedring, So, ang hindi na ito pinag-uusapan kung yung legitimacy mga kalingap, kung siya man po ay legit at hindi. Ang mahalaga po para sa akin dito yung nakikita kong naiparating ng taong ito kung siya man po ay peke at kung siya man po ay totoong Tatay Biran ay naiparating po o naipaabot po niya yung mensahe na talaga naman pong sa isang ama ay talaga naman ito ang magiging mensahe mo. Kung alam mo na ang iyong anak ay naaagrabyado, nababalahura, lalo na po dito po sa social media. So naramdaman po natin mga kalingap, naramdaman ko yung mensahe na gusto pong iparating. Yung taong ito na nakita po naman natin o sinasabi po nila na ito po ay si Tatay Biran. Well, yung naging komento naman po dito ni Tatay Biran kung siya man po yan mga kalingap ay hindi naman po violente. Hindi naman po siya pumasok dyan para siya po ay mikipagbardagulan, mikipagsagutan kay Lolo Pedring. Maayos naman po. Ito yung nararamdaman po ng isang ama. Yung mensahe po ay nararamdaman po ng isang ama na gusto po niyang ipagtanggol yung kanya pong anak, lalo na po kung alam po natin ang ating mga anak po ay naaagrabyado. So, ang ating pong interpretasyon po doon sa mensahe niyan mga kalingap ay para bagang nikikiusap. Hindi naman po ito nagbabanta, hindi po ba? Hindi nang aaway, hindi ito yung isang uri ng pang-aaway na isang tao at paggalit ay papasukin mo ang live po ng my live at doon kami kikipag-away, hindi po ba? So, hindi po natin inaasahan mga kalingap yung naging tugon po dito ni Lolo Pedring na para bagang talaga naman pong naging matapang din po yung kasagutan po ni Lolo Pedring. Matapang o nagtatapang-tapangan mga kalingap. Okay? So yung kanya pong sagot diyan ay parbagang sa intindi niya po ay siya po ay hinahamon. Siya po ay hinahamon po ni Tatay Biran at hinahamon din po ni Lolo Pedring. Nakasuhan po siya. Nakasuhan po siya ni Tatay Biran. Alam nyo,
hindi naman po masama ang magiging matapang kung tayo po ay mapapangatawanan po natin ang ating mga tapang. Pero dito sa social media, nagtataka lang po ako mga kalingap, it's unusual. It's unusual para sa isang lalaki, na isang may edad na pong lalaki mga kalingap, na ganito po yung kanyang pamamaraan ng pagsasalita. Hindi, para sa akin mga kalingap, ay hindi ordinaryo sa isang may edad na ay ganitong pananalita. At naaatim po niyang balahurain ang isang bata na walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban mga kalingap, sapagkat wala silang pamamaraan upang sila po ay masagot sa mga pambabalahura. Sabihin natin pong pambabalahura. Alam po naman natin yung mga salitang binitawan po ni Lolo Pedring dito po kay Beyonce. Yan yung sabihin niyang uhugin, may galis, bulok ang ngipin, ang hininga ay amoy ipot ng manok. Hindi po ba mga kalingap? So it's unusual, hindi ordinaryo. Para sa isang sa edad po ni Lolo Pedring at lalaki pa, ay ganito siya manalita. Bakit kaya ganito pong manalita po itong si Lolo Pedring mga kalingap? Alam ko, nagbabaka sakali, para sa akin ito yung aking pong iniintindi. Sa aking isipan ay nagbabaka sakali, siya po ay pumasok dito po sa social media upang sa ganon ay ma-augment. Ma-augment naman po yung kanya pong kinikita sa sa araw-araw o para sa kanilang konsumo, araw-araw din mga kalingap. Alam po naman natin, alam natin ang hanap buhay po niya mainly ay pananahi. So alam po naman natin din na ang pananahi ay hindi naman po maaasahan po ang kita po dyan. Kung minsan mayroon, kung minsan naman wala. Mahina po ang kita sa makatwid. Mahina po ang kita po ng isang mananahi. Hindi fixed. Kaya kung nakikita po ninyo yung kalagayan po ni Lolo Pedring, mga kalingap, ay masasabi po natin na payak po yung kanya pong pamumuhay. So isa po siguro sa mga dahilan kung bakit po nagbabaka sakali na siya po ay pumasok dito sa social media ay para ibig sabihin ay madagdagan naman po yung kanya pong kita. So nandun na po tayo. Pero itong pamamaraan po niya, alam po niya na yung ginagawa po niya dito ay para bagang hindi na po yata maganda. Pero siguro nung bago pa man po pumasok dito sa social media, itong si Lolo Pedring ay iniisip po niya ang pinakamadali upang siya po ay maging sikat at upang sa ganun ay kagatin ng mga viewers ay ganitong pamamaraan ng pagbibigay po ng reaksyon ang kanya pong pinili, hindi po ba? So nakita po naman po nyo, successful po itong si Lolo Pedring. Sumikat agad-agad. Alam po naman natin na dito sa social media, marami tayong mga viewers, marami tayong kilala na talaga naman po pag maritesan ay talagang maritesan, balahuraan, ay yun po yung ano tawag po diyan, yun po yung sinusuportahan. So successful po diyan si Lolo Pedring, mga kalingap. Ngayon ay tinatamasa po niya yung suporta ng marami at sa napakadaling panahon ay na-monetize po ang kanyang channel. Pero ang katanungan po diyan, mga kalingap, masaya ka ba Lolo Pedring na yung kikitain mo sa social media ay maaatim mong ipakain sa iyong pamilya ang kita mo diyan sa social media na sa pamamagitan po ng pambabalahura, pakikipag-away sa iyong mga kapwa reactors na itinuturing mong mga kalaban o mga katunggali dito po sa social media. So nakakahiya. Para sa akin, sa isang matanda na nakagaya po niya, ay nakakahiya na siya po ay mikipagbardagulan, mikipagsabayan doon sa mga reactors na babae na ganito po ang kanila pong pamamaraan. Ay
pwede naman po tayo sigurong magbigay ng ating reaksyon na pwede tayong magreaksyon na hindi naman po tayo kinakailangan na mambalahura. Pero sabi ko nga, siguro ay umaasa, nagbabakasakali itong si Lolo Pedring na baka itong sa ganitong pamamaraan ay kikita. Kikita po siya ng malaki para sa kanila pong pang-araw-araw na pangangailangan. Pero sana lang ay sa edad po niyo yan, sa edad niyo po yan na Lolo Pedring ay sana ay tigil-tigilan na ang ganitong pamamaraan. Alalahanin nyo, kayo po ay isa ring ama. Alam nyo po yung damdamin na kapag ang inyong anak ay naagrabyado. Pangalawa ay hindi magandang tignan. Hindi magandang tignan na sa isang matanda na kagaya nyo at lalaki pa ay nambabalakura, nagmumura at anong tawag po dyan, naghahamon. Naghahamon. Ano na lang ang sinasabi po ng iyo pong mga anak pag naririnig po yung inyo pong pamamaraan para po kayo ay sumikat dito sa social media. Maraming pamamaraan. Marami tayong pamamaraan. Nandito na po kayo. Nabigyan na po kayo ng pagkakataon. Kayo po ay YouTube partner. Kayo po ay nirecognize na po kayo as a content creator. Pero sana lang ay palitan niyo po yung iyong pamamaraan kasi ay hindi maganda para sa inyo. Lalo na nga po, sa edad po nyo yan ay siguro ay hindi na po kayo masyado, hindi na po nyo siguro aabutin ng 30 years o 20 years dito sa mundong ibabaw, mga kalingap. Hindi na natin aabutin po yun. So, kailangan siguro ay piliin natin maging mabuti bago tayo umalis sa mundong ibabaw. So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Ram, Kalingap Dan at syempre kung muli ay pinapakiusapan po kayo ng inyong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.